Pag pinasok mo ang utak ng babaeng may topak, makikita mo para ka lang nasa EDSA. Magulo, salasalabat, kumpulan, maingay, pabago-bago. Yan ang pag-iisip nila pag may sanib sila. Ngayon isipin mo, saan ba nag-umpisa ang topak? Nag-umpisa sa isang kasalanan o tampuhan. Pangalawa, nakulangan sa pansin na kailangan kang awayin para lambingin. Pangatlo, nagkaroon ng hormonal imbalance. Huwag mo nang intindihin dahil sila mismo hindi nila maintindihan. Isipin mo to ha, pag isipin nila, pag mulat ng mata sa umaga, pakiramdam nila, ang taba-taba nila, pakiramdam nila, ang pangit-pangit nila, sobrang irritable dahil ikaw ang partner, ikaw ang sasalo. Pag ang babae tinopak na, mayroong pagpupulong na gaganap. Ang utak at damdamin nila, nagmi-meeting, tinitignan kung anong gagawin sa'yo, kung minedyahan ka o tutuluyan ka. Pag minedyahan ka, madali lang habulin. Kung pakumbaba ka, humingi ka ng tawad, magpaliwanag ka, ayos na. Pero pag tinuluyan ka, patay ka. Dahil ang circle of friends, nagtitipon. Nandyan si Tapang. Ang babae tumatapang. Eh yun na yung panahon na hindi siya makikinig. Dahil ang alam niya lang tama, sila lang ang tama. Pangalawa sa historian. Lahat ng kasalanan ng nakaraan. Rule number 1. Na parang nangyari lang kahapon. You know my name. Pangatlo. Not my story. Alam mo na, overthink is real. Sa mundo nila, hindi pa nangyayari pero nangyari na. Pang-apat, si Pride. Patigasan ng laban dito. Ayos ni. Magkakaayos na. Pero bubulungan pa. Huwag mo munang kausapin. Hindi pa siya nahihirapan. Hindi pa siya humihingi ng tawad. Nakita niyo? Kung ako tatanungin kung ako magiging isang babae, huwag na lang ka. Pwede na lang akong gawing alagang hayop. O isang maging pataba sa lupa. Nakita niyo kung gaano kahirap maging babae. Aray ko po! Gago! Order the annoyed chicken sing. Cost!